Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni I am Xianwin 50 minutes ago. Sabi niya, parting ways with John Vic is difficult. John Vic Rimulya. But his return may be just a request away should Senator Amy R. Marcos call upon him once more. Yung investigasyon ba? Imagine, nananahimik kang governor ng Cavite para lang mag-resign after less than 8 months from October 2024 to May 2024. Okay, isinare ni I am Xianwin yung post ng Inquirer.net. Sabi dito, Interior Secretary John Vic Rimulya confirms that he will be submitting his courtesy resignation later today. This followed a call from President Ferdinand Marcos Jr. for the courtesy resignations of all cabinet members in a bid to recalibrate the administration following the midterm elections. I will submit mine later. Ito na yung promise. I don't know. So, ngayon o mamaya, alas 12, basta, magre-resign siya. I will submit mine later. I serve at the pleasure of the President, Rimulya says in a message to Inquirer.net. Rimulya took the helm of the Interior Department last October. Okay? So, 8 months lang. Matatandaan na natin, Senator John Vic Rimulya, yon ang nag-bulgar ba ng group effort. Ang galing. Plinano daw nila yung pag-kidnap, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. The President, John Vic Rimulya, Secretary Anyo, and Secretary Gibo. Only to be rebuffed later by Secretary Anyo na that's not true. I was not involved in the planning process. Yun na, kung ano-ano ng mga alibay hanggang sino bang nagtawag? Si dating DE Secretary Manny Piñol na wala na daw siyang nakitang grabing kasinungalingan kundi itong si Secretary John Vic Rimulya. Kasi wala na, pinatawag na sila ni Senator Amy. So, courtesy. Anyway, these are all courtesy resignations. Lahat naman sila. But believe din ako dito kay Secretary John Vic Rimulya, action kagad. Resign. Yes. Truly, they serve at the pleasure of the President. Okay. Speaking about resignations, malala ko yung post kahapon nabasa ko sa Japan. I think Agriculture Minister ng Japan. Grabing delikadesa doon sa Japan, no? Mayroon lang statement itong Minister of Agriculture sa Japan na hindi daw siya bumibili ng bigas kasi nakakakuha siya ng libre. Grabe ang uproar ng mga Japanese citizens. Grabing batikos. Kasi bakit libre? Naghihirap ka. Kasi tumataas din ang presyo ng bilhin, lalo ng bigas sa Japan. So, reklamang mga tao, uproar sa social media. Nag-resign ka agad. Wow, that's pure delikadesa. Kaya, ang Japan, maunlad after yung World War II. Devastated sila ng World War II. Kaya lang, ang dali nilang nakabangon. Why? Because yung values nila matindi. Isa pang speaking of Japan pa rin, yung early grades, grade 1 to 4, ang mga Japanese elementary grades, wala daw exam. Walang exam. Anong itinuturo? Early years sa mga bata. More on values, good manners and right conduct. Kaya napaka-respetado daw ang mga Japanese people. Sa yung mga kamag-anak ko, anak ko, na
nakapasyal na sa Japan, yun daw ang gustong-gusto nila. Napaka-respectful daw ang mga Japanese. So, may yung value system nila grabe. Kaya nga, resign kaagad yung agriculture minister nang dahil lang sa statement niya na nalilibre siya ng bigas dahil hindi siya bumibili. Kasi nga, minister siya ng yun, resign kaagad. Sa atin, kung hindi pa manawagan ng Pangulo ng courtesy resignation, wala nang magre-resign. Kapit to ko. So, ano kayang kahihinatnan itong panawagan ng Pangulo na I believe magre-resign yan. Dahil order, kailan? Sino ang talagang tatanggalin? Tapos, ano ba ang rason nila, bakit natalo sila sa eleksyon? Dahil, ito nga, recalibration o change strategy or whatnot. Dahil natalo sila, grabe. Napahiya sila sa eleksyon. So, ako, ang tanong ko is, ano bang pinakamalalang dahilan? Bakit sila natalo? Was it because of poor performance ng mga cabinet secretaries? Or, yung pag-impeach nila kay BP Sara, dinagdagan pa nila ng pag-kidnap kay Tatay Digong? Alin dito ang mas mabigat na dahilan? Tuni, ang malaking dahilan, lalo na kaming taga Mindanao and some part of Visayas na solid Duterte plus 2, ang dahilan kung bakit hindi kami bumoto sa alyansa ay dahil ginawa na yung pinilit nila yung impeachment ni BP Sara, kinidnap pa nila ang aming minamahal na Tatay Digong. Kaya nagsolid black voting kami, Duterte plus 2 plus, yun na nga, Camille and yun ang dahilan. Kaya kung ang purpose nila is recalibration, natalo sila dahil ay medyo nagkakamali sila. But anyway, this is a good move. Saludo ako sa presidente na parang he woke up from a bad dream. Bangungot na I should exert now my influence. Dapat hindi na ako magpapadikta. Dapat akong presidente, sundin niyo ako. Yan, may pag-asa pa. Sana magbunga ito na maganda. Kailan, baka mamaya isa o dalawa lang ang natanggal. Wala. So, good luck po sa ating gobyerno ngayon. Itong ginagawa nilang recalibration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nang video ingon sa naghatag. Salamat na pasalamat. Salamat. Salamat kayo sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panlawas. Salamat nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Oman among balay na nabungkag na. Salamat nag-sponsor anay og. Salamat sa Ginoo. Payong ko inungay. Hey. Atan ni. Salamat kayo sa Ginoo, salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo sir. Salamat sa nag-video, salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you. Salamat kayo sa Sid, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.